Gabi na sa isang maliit na burger stand sa gilid ng kalsada. Tahimik na ang paligid, pero bukas pa rin ang J at J Burger. Simpleng pwesto lang, ilaw, grill at ilang upuan. Si Ana, 17 anyos, ay first day sa trabaho. First day mo pa lang, panggabi agad? Tanong ni Kuya Ben. Wala po kasi papalit. Okay lang po, sagot niya habang nag-aayos ng tinapay. Ngumiti si Kuya Ben pero parang may iniisip. Simple lang dito, order, luto, bayad. Pero may isang rule. Napatingin si Ana. Ano po yun? Pag umabot ng 2:00, huwag kang tatanggap ng order na walang resibo. Ha, paano po yun? Basta sundin mo lang. 11:30, paunti-unti nang nawawala ang customers. Kuya, ilang burger pa po gagawin? Tanong ni Ana. Last batch na yan. After niyan linis na tayo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng grill ang maririnig. Napatingin si Ana sa oras. 11:59 ng gabi. Biglang may kumatok sa salamin, tok tok tok. Napalingon si Ana. May lalaki sa labas, naka-hoodie. Hindi makita ang muka. Order po? Tanong niya. Tahimik. Kuya, tawag niya. Lumapit si Kuya Ben, biglang natigil. Sinabi ko sa'yo, bulong niya. Pero huli na, nakapagsalita na ang lalaki. Isang burger, walang gulay. Malamig ang boses at parang walang emosyon. Ano pong order number nyo? Tanong ni Ana. Tahimik, walang resibo. Kuya, wala siyang resibo. Napatingin si Kuya Ben. Sabihin mo, wala na tayong tinda. Lumunok si Ana. Sir, wala na po kaming... Gutom ako, putol ng lalaki. Biglang namatay ang ilaw, pagbalik mas malapit na siya sa bintana. Gagawa na lang po ako, nanginginig na sabi ni Ana. Ana, wag! Pigil ni Kuya Ben, pero huli na. Nilagay na niya ang patty sa grill. Shhh! Mas malakas ang tunog. Parang may ibang nasusunog, napakunot ang noo niya. Kuya, parang iba to, hindi normal ang patty. Mas maitim, mas makapal, parang hindi karne. Biglang nagsalita ang lalaki. Hindi mo ba naaalala? Ano po? Dito ka rin kumain dati. Nanlaki ang mata ni Ana. Ano? Kasama mo yung kapatid mo. Biglang may pumasok na alaala. Isang gabi, umuulan, isang burger at isang aksidente. Hindi bulong niya. Hindi totoo yan. Iniwan mo siya, sabi ng lalaki. Hindi ko sinasadya. Gutom siya. Pero ikaw ang kumain. Napaluha si Ana. Hindi ko alam. Biglang tumahimik ang paligid. Humina ang ilaw at mula sa ilalim ng counter, may maliit na kamay na lumabas. Ate, napasinghap si Ana. Hindi pwede. Tapusin mo ang order, sabi ng lalaki. Para makaalis kami. Paano? Ihain mo? Dahan-dahang kinuha ni Ana ang burger, nilagay sa wrapper. Iniabot. Pagkakuha ng lalaki, biglang nawala, kasama ang bata. Tahimik ulit, parang walang nangyari. Kinabukasan, maaga ka ata umalis kagabi, tanong ng may-ari. Ano po? Wala ka na nung pagbalik ko eh. Napatingin si Ana sa logbook. Order numero 13, walang pangalan, walang bayad. Final line, may mga gutom na hindi kayang punan ng pagkain at may mga order na hindi mo dapat tinatanggap. Akala ni Ana tapos na ang lahat. Pero mali siya. Ilang gabi ang lumipas, bumalik sa normal ang burger stand. May customers, may tawanan, parang walang nangyari. Pero si Ana hindi na mapakali. Lagi siyang napapalingon sa ilalim ng counter, parang may hinihintay o may bumabalik. Okay ka lang ba? Tanong ni Kuya Ben. Opo, mahina niyang sagot. Hindi ka na nagsasalita masyado ah. Kuya, yung nangyari nung gabi, biglang napatingin si Kuya Ben sa paligid. Tahimik lang dapat yan. Hindi lahat dapat binubuksan ulit. Gabi ulit. 11:50. May kakaibang pakiramdam na naman. Kuya, may maririnig ka ba? Tahimik. 11:59 ng gabi. Biglang may kumatok.
Napatingin si Ana. May bata sa labas, basang-basa, nakatayo. Ate, nanlambot ang tuhod ni Ana. Kuya, nanginginig niyang tawag, pero wala si Kuya Ben, mag-isa siya. Unti-unting lumapit ang bata sa salamin. Ate, gutom na ako, napaluha si Ana. Kapatid, dahan-dahang tumango ang bata, biglang nag-flicker ang ilaw. At sa likod ng bata may anino, yung lalaki, yung naka-hoodie. Hindi pa siya pwede, sabi ng lalaki. May utang pa siya. Napaatras si Ana. Ano pa? Hindi sapat ang isang order, marami pa ang gutom. Biglang may kumatok ulit, at isa pa, at isa pa. Napalingon si Ana sa bintana. Nanlaki ang mata niya. Marami na sila. Mga taong basa, maputla, tahimik, nakatingin lang sa kanya. Gutom, sabay-sabay nilang bulong. Kuya, nasaan ka? Umiiyak si Ana. Walang sumasagot. Simulan mo na ulit, sabi ng lalaki. Magluto ka. Unti-unting gumalaw ang kamay ni Ana. Parang hindi niya kontrolado. Inilagay niya ang patty sa grill. 1, 2, 3. Sunod-sunod. Habang niluluto niya, napansin niyang hindi nauubos ang mga patty. Kahit ilang beses siyang kumuha, may laman pa rin. Parang walang katapusan. Hindi na to titigil, bulong niya. Lumapit ang kapatid niya sa bintana. Ate, pagod ka na? Oo, pagod na. Sumama ka na lang sa amin. Napatingin si Ana sa grill, sa mga burger, sa mga kamay niya. At sa labas sa dami ng nakatingin sa kanya, dahan-dahan siyang ngumiti. Kung sasama ako, sino ang magluluto para sa inyo? Biglang tumahimik ang mga nasa labas. Napatingin ang lalaki sa kanya. Ngayon mo naintindihan. Dahan-dahang isinara ni Ana ang bintana. At sa loob, siya na lang, mag-isa, sa harap ng grill. Kinabukasan, may bagong tarp na nakasabit sa burger stand. Open 24 hours. At sa ilalim, walang tigil ang serbisyo. May bagong crew, may bagong customers. At si Ana, nasa loob, tahimik, ngumiti sa susunod na lalapit. Order po. Final line. Minsan, hindi ka pinipilit ng dilim. Minsan, ikaw na mismo ang pumipili na manatili.